Magandang hapon mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ito pong minomonitor natin na si Bagyong Neneng ay tuluyan pa na mas humina into a low pressure area. At kumikilos na po ito sa kasalukuyan pa-northern, ibig sabihin pahilaga, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible sa mga susunod na oras ay lalabas na po ito ng PAR. At wala na po itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang pinaka nakaka-apekto po sa atin sa kasalukuyan ay itong hanging habagat na nagdadala ng maulap na kalangitan dito sa Ilocos Region, ganoon din dito sa Apayao, at ganoon din dito sa probinsya ng Cagayan at Northern Luzon, particularly yung probinsya ng Batanes. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na lugar ay mananatiling maulap at nandyan pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay mas mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Actually, yung ilang areas dito sa Mindanao at Visayas ay nakakaranas currently ng mainit na panahon. At yes po, tulad ng nakikita natin dito sa ating satellite image, may namuo po na low pressure area na nasa layong 1,725 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ang ibig po sabihin itong 08 at F, ito po ay for month of August, yun po yung 8, at yung F ay kung pang ilang LPA na ito sa buwan ng Agosto. In this case, F po ay nagre-represent sa ika-6, yung E ay 5, and so on po pabalik. So, magiging bagyo po ba ito? Papasok po ba ito ng PAR? Ang good news po dito ay hindi favorable yung condition nito para magpatuloy siyang mag-develop sa mas malakas na bagyo. At ang posibilidad lang po na maging bagyo ito ay mananatiling nandyan, bali bukas, posibleng maging tropical depression siya, pero eventually ay malulusaw din po ito, manunumbalik siya sa low pressure area and eventually ay malulusaw. At yung kondisyon na magiging favorable po sa mas malakas na development ay nandito po sa mas malayong parte ng Pacific Ocean. Ito po ay dahil na rin mas mainit po dito sa Central and Eastern Pacific dahil na rin sa El Nino condition na meron tayo sa kasalukuyan. Ito po si Tropical Storm Saudel ay nasa layong 2,745 kilometers east ng Eastern Visayas. At ito pong si Tropical Storm Saudel ay may potensyal na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Bali, kikilos po ito pa-northwest at may posibilidad po na pumasok ito at pumasok dito sa PAR, sa northeastern part ng PAR by Sunday and Monday. Nakadepende po sa magiging bilis niya. Kapag mas bumilis po ito, by Sunday ay papasok na po ito. At kapag mas bumagal pa, posibleng Monday. Pero pumasok man po ito o hindi, yung enhancement o yung pagpapalakas nito sa habagat ay mananatiling mataas yung confidence natin na mangyayari ito. At kung isa-summarize po natin, so today, maaliwalas na po yung panahon na nararanasan natin dito sa Metro Manila at karapit nitong mga probinsya, magpapatuloy po ito. So makakapagsampay na tayo, pwede na rin natin na ayusin kung may mga tulo yung ating mga bubong o may mga butas, ay pwede na rin po natin gamitin yung pagkakataon na ito hanggang Saturday na ipagawa ito, o di kaya naman ay makapaglaba tayo, and eventually, posible po na Sunday o posible rin naman na by Monday ay manunumbalik po na magiging maulap at nandiyan na naman yung tsansa ng mga pagulan dahil sa pagpapalakas ng habagat dahil dito kay Tropical Storm Saudel. Yung favorable condition na mas mag-develop ito ay yun din po yung nagbibigay sa atin ng confidence na mas mahihila po nitong Tropical Storm Saudel yung habagat. Paglapit po nito sa northeastern part ng ating bansa. At kapag pumasok po ito na po yung tatawagin natin na si Bagyong Obet at magiging ika-4 na bagyo ngayong buwan ng Agosto. So para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, mananatili po tulad ng binanggit natin, yung maaliwalas na panahon dito sa may Metro Manila at sa karatig nitong mga probinsya, maulap lamang po, may mga signals pa rin ng mga kaulapan pero hindi na po ito kasing lakas ng mga pag-ulan kahapon at nung isang araw. So may kaulapan pa rin pero mas mahina na ng mga ulan yung mararanasan natin at yung agwat naman ng temperatura, dito sa Metro Manila ay 25 to 29, sa Baguio ay 17 to 20, at sa Legazpi naman ay 25 to 33. Dito po sa Palawan, ganun din sa Visayas at Mindanao, mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura, dito sa Puerto Princesa ay 25 to 32, sa Cebu ay 28 to 34, at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Good news po, tulad ng binanggit natin,
wala po tayong nakataas na heavy rainfall warning sa kasalukuyan at wala rin po tayong weather advisory o inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan sa susunod na 3 araw. Wala rin po tayong nakataas na gale warning pero mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalo na dito sa northern part ng Luzon dahil posibleng umabot ng 3.4 meters yung taas ng alon na posible nating ma-encounter. Kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin para maglayag o mangisda, mag-ingat po tayo. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw, sa weekend, simula Saturday hanggang sa Monday, dito po sa Metro Manila ay magiging maaliwalas pa rin na panahon, less chance of rain by Saturday, pero pagpasok po ng Sunday, tulad ng binanggit natin ng mga factors, kapag mas bumilis pa, itong si Bagyong Saudel, ay posible na as early as Sunday ay makaranas na tayo ng maulap na kalangitan, kasama din po yung bagyo, hanggang sa mga susunod na araw. Monday, Tuesday, and Wednesday. Nakadepende po dun sa magiging paghila itong si Bagyong Saudel, yung magiging enhancement niya sa habagat. Dito naman sa Legazpi, dahil nasa eastern section po ito ng Luzon, sa may Bicol region, ay hanggang Sunday po ay hindi pa natin mararanasan yung maulap na kalangitan at mas mararamdaman pa po natin ito o mas may experience natin ito by Monday pa. Sa Kabisayan, by Saturday, ay mananatiling maaliwalas ang ating panahon, mababa yung chance ng mga pag-ulan. Pero sa Iloilo City, as early as Sunday, dahil nasa kanlurang bahagi po ito ng Visayas, ay magiging maulap na po at magpapatuloy ito hanggang sa Monday and even hanggang Tuesday and Wednesday. Dito po sa Mindanao, patuloy po na makakaranas tayo ng mababang tsansa ng mga pag-ulan. Posible yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan, pero generally, mainit po yung ating mararanasang temperatura o yung init o yung heat index natin. Actually, yung ating stasyon sa Mindanao ay naglalabas pa rin po ng heat index dahil sa higher records natin na na-observe at kahit na hindi March, April, May season ngayon ay may mga maiinit po. Ito po ay response din o yung effect din nung El Nino na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa atin. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:16 at muling sisikat bukas ng 5:43 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.